Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Lumaki ako sa piling ng aking ina at mula nung ako'y nagkaisip, kaming dalawa lamang sa mundo. Pero ang kapalaran ay hindi mabait sa amin kaya lumaki din ako na salat sa salapi. Ang kita ni mama ay sakto lang sa mga bayarin at maging sa aming pagkain na kung minsan naglalaktaw kami ng kain para lang makatipid. Gaya ng pinagsasama namin ang almusal at tanghalian sa isang araw na mga ulam na mumurahin gaya ng murang gulay, isda at ang baboy o manok ay bihirang-bihira. Minsan ko nang naitanong sa aking ina kung bakit ganito ang estado namin sa lipunan. Ang tanging sagot niya lang ay mahirap na siya mula pa noong pagkabata. Pero nung pinakasalan niya ang aking ama na mayroong pera, may sasakyan, akala niya ang buhay niya ay magiging komportable. Subalit, may bisyo ang aking ama na sugal, pag-inom at pambababae na madalas doon napupunta ang kanyang pera. Natural sa mga misis na magbunga nga sa kanilang mister na huwag mag-aksaya ng pera sa mga hindi mahalagang bagay. Na ang pagbubunga nga ni mama ang nag-udyok sa aking ama na iwanan kami. Iniwan niya kami noong ako ay 2 taong gulang pa lamang. Kaya kailangan gawin ng nanay ko ang lahat ng makakaya niya para kumita ng pera. Sa madaling araw sa umaga, katulong siya sa paghahanda ng tinapay sa isang bakery shop malapit sa amin. Sa tanghali naman, tagahugas sa mga plato sa may karinderya malapit sa terminal ng tricycle. Sa gabi naman, sa mas malaking restaurant siya naglilinis ng kusina na nakakauwi siya ng mga 10:00 na ng gabi araw-araw. Kahit na palipat-lipat ng trabaho, nag-iipon siya sa abot ng kanyang makakaya dahil maliit lamang ang sahod niya at pinagkakasya sa aming mga pangangailangan araw-araw. Lalong-lalo na, hindi naman siya permanenteng empleyado at anumang oras maaari siyang mawala ng trabaho. Opo, dahil sa kakulangan sa salapi, ang aking ina ay naging kuripot na sa tingin ko ang pinakakuripot sa buong mundo. Kung sa pagkain o sangkap ng pangkain, makakatipid kami kahit piso, 5 piso ay gagawin ni mama. Ganoon din sa mga gamit namin. Maliban sa pagiging dakilang kuripot ng aking ina, siya ay mabuti at responsabling ina. Kahit anong abala niya sa trabaho araw-araw, ang aming tahanan ay malinis. Sa mga takdang aralin, ako ay tinuturuan din niya. Ang araw ng kanyang pahinga ay tuwing linggo. Hindi kami lumalabas na nagpupunta ng mall o kakain sa labas tulad ng ibang pamilya. Ang tanging gagawin namin ay magluluto ng gulay na pagkain o minsan ay manghihingi ng talbos o malunggay sa kapitbahay at tuturuan niya ako kung paano ito lutuin. Dahil kaming 2 lang sa bahay, tinuturuan niya ako na gumawa ng mga gawaing bahay. Alam ko ang hirap ng paglilinis ng bahay sa murang edad ko pa lamang. Sa tuwing ako ay maglalaro ng mga ginupit kong papel o mga dahon o stick na ginamit kong laruan, kailangan ko itong itabi at linisin. Kapag may extra siyang oras, naglalako din ito ng mga pahulugang makeup cosmetics na sikat noon sa mga kababaihan. Kahit sa trabaho, bitbit niya yung magazine na pinapahulugan niya. Mahigpit sa paniningil at kapag kasama ang mga kaibigan, hindi siya naglalabas ng pera o kaya naman umuuwi siya. Nung binansagan siyang kuripot ng mga kapitbahay namin, doon na ako nakaramdam ng pagkahiya. Alam kong kuripot ang aking ina sa akin. Hindi ko na malaya na natuklasan din pala ito ng aming kapitbahay. Nakaramdam ako ng pagkahiya kapag nababanggit niya sa ibang tao na kung meron silang napaglumaang damit at wala silang pagbibigyan. Sabi niya, sa kanya na lang iyon ibigay. Hanggang ang pagiging kuripot ng nanay ko ay nakarating din sa aming paaralan. Batid ko naman na hindi dapat mag-aksaya ng pera. Pero si mama, kahit 5, kung maitatabi niya ay iipunin pa niya ito. Sa totoo lang, hindi ko ikakaila na naiinggit ako sa ibang mga bata. Dahil sila nakaranas na makakain sa restaurant o kahit sa mga sikat na fast food restaurant. Kapag sinabi ko kay mama na gusto kong kumain kahit 1 pirasong burger man lang, sisigaw ito ng hindi. Kapag gusto kong bumili ng damit na hindi galing sa ukay-ukay o yung pakiramdam na nagkaroon ako ng orihinal o bagong damit na hindi nasuot ng iba,
Maging ang pagpunta sa Divisoria ay malaking hindi dahil ang mahal ng aming pamasahe. Ganito ang buhay ko hanggang sa bago ako magsimulang magtrabaho. Hindi ko naman piniling maging kuripot. Nadamay lang ako kaya sa paaralan, ako ang bata na hindi alam kung anong lasa ng sikat na manok at french fries na mula sa isang sikat na fast food restaurant. Mga damit na malalaki pa sa akin ng kaunti para makatipid din sa damit para hindi na bili ng bili. Dito ako sinimulang tuksohin ang mga kamag-aral ko. Anong alam mo, Clara, sa lasa ng crispy fried chicken hindi ka pa nakakatikim nun? Patuksong sambit ng kaklase ko. Huwag mo yang imbitahan, wala naman yang baong perang pambili ng fishball sa labas, baka manghingi pa sa'yo yan. Sambit pa ng iba. Clarang walang pera. Iyan ang tukso sa akin ng mga nakakakilala sa akin sa paaralan. Alam niyo po, nakakahiyamang aminin, pero kahit sa field trip hindi din ako makasama. Kaya nakaramdam ako ng kaunting galit sa aking ina. Dahil hindi niya pinarana sa akin kahit yung maliit lang na bagay, gaya ng pagsama sa field trip o pagkain man lang sa fast food restaurant o pagbili ng damit na hindi galing sa ukay. Kaya't pinangarap ko na oras ako ay makatapos ng sekundarya, ako ay maghahanap ng trabaho at kikita ng sarili kong pera para makamtan ko ang mga material na bagay na gusto kong bilhin. Makapagkape mula sa isang sikat na coffee shop na may kulay berde ang logo, ang makabili ng damit sa shopping mall, magkaroon ng cellphone o gamit na laptop. Gayunpaman, meron akong kababata na ni minsan ay hindi ako tinukso. Iyon ay si Jeffrey na kapitbahay ko. Ang nanay ni Jeffrey at si mama ay magkaibigan. Hindi naman sobrang hirap ang pamilya ni Jeffrey at nakakaraos din sa araw-araw. Madalas akong hatian ni Jeffrey ng baon niyang pagkain, gaya ng mapatinapay, tsitsirya o prutas. Kung minsan pati candy, pinaghahatian pa naming dalawa. Hanggang sa nung first year high school ko, pauwi na ako ng bahay. Nakita kong papalabas ng bahay ang nanay ni Jeffrey at ito ay umiiyak. Nagulat ako bakit siya umiiyak. Ano kayang ginawa ni mama? Kahit hindi ko alam ang dahilan, sa tingin ko, kasalanan iyon ni mama. Kaya nung pagpasok ko, "Ma, anong ginawa mo kay Tita Belen? Bakit mo siya pinaiyak?" Paghuhusga kong sabi. Tumingin lang siya sa akin at inirapan ako, sabay sabing, "Yung pagkain mo nakahain sa mesa. Huwag ka nang tumayo-tayo dyan at kumain ka na." Hindi niya sinagot ang tanong ko, kaya kahit na naiinis at ayaw kong kumain ng mga sandaling iyon, pero ang grasya ay hindi dapat inaaksaya. Kaya kumain ako ng nakasimangot kay mama. Kinabukasan sa paaralan, nakita ko si Jeffrey na tumatakbo patungo sa akin. Sabay naalala ko ang mama niya kahapon na umiiyak. Sa isip-isip ko, naku, baka sigawan ako ni Jeffrey dahil sa nangyari. At kapag mangyari iyon, pati ang nag-iisa kong kaibigan ay mawawala na din. Kasalanan ito lahat ni mama kung ano man ang ginawa niya. Nung paglapit ni Jeffrey, ang inaasahan kong sasabihin niya na, "Clara, bakit ganun ang mama mo?" Pero ang actual niyang sinabi, "Clara, maraming salamat." Sabay yakap sa akin. Nakangiting nagpapasalamat sa akin ng ilang beses. Ang nangyari nung araw na nasaksihan ko si Tita Belen na umiiyak ay dahil pinahiram siya ni mama ng 5,000 pesos para maipagamot kaagad ang lola ni Jeffrey na isinugod sa ospital. Ha? Hindi yun maaari dahil walang ganoong klaseng pera si mama. Kung meron man, nabilhan niya na ako kahit isang burger lang sa fast food restaurant. Sa isip-isip ko. Ngunit sabi ni Jeffrey na hindi siya nagsisinungaling, kaya labis siyang nagpapasalamat. Hindi ako makapaniwala na si mama ay nakapagpahiram ng ganoong kalaking halaga. Nung pag-uwi ko nung araw na iyon, batid kong alam na niya ang nasa isip ko, pero hindi ako nagsalita at tumingin lang siya sa akin. Nagpahiram ako dahil iyon ay makatuwirang pangangailangan. Bilisan mo na at kumain ka na bago pa lumamig ito. Sambit niya. Habilin niya bago siya umalis ng bahay para pumasok sa kanyang trabaho. Nalaman ng iba kong mga kaklase ang kabutihang loob ni mama sa pamamagitan ni Jeffrey, na akala ko mawawala na ang katagang Clarang walang pera. Pero panandalian lamang ito. Bandang huli, ganoon pa din ang tingin nila sa akin dahil hindi ako makasama sa mga kainan kahit pambili ng fishball pagtapos ng klase. Hanggang sa ilang linggo na lang makakatapos na ako ng sekundarya. Ang saya-saya ko. Uso pa ang biodata noon at sabik na sabik akong mag-fill off.
Nangangarap na makapasok bilang service crew sa fast food restaurant dahil nasa isip ko libre ang fried chicken. At magagawa ko na ang gusto ko, mabibili ko na ang gusto ko sa abot ng aking sahod. Subalit ang aking ina ay may ibang plano para sa akin. Nung bago ako magtapos ng high school, kinausap niya ako ng masinsinan at sabing, "Anak, may sasabihin akong importante sa'yo." Ang pumapasok sa isip ko nung mga sandaling iyon ay papayuhan niya ako na kung mamamasukan ako, hindi lang isa kundi 3 o higit ang papasukan ko para mas madami ang kita at yung kita ko ay hahatian ko siya doon. Ito na ang inaakala kong sasabihin niya. Pero taliwas ang nasa isip ko sa sinabi niya, "Anak, mag-aral ka ng kolehiyo at tutulungan kitang magbayad ng matrikula. Kung magtatrabaho ka ngayon, wala kang maayos na trabahong makukuha at isa pa, mababa ang sweldo at mano-mano pa ito. Kung ikaw ay nakatapos, mas malaki ang tsansa mong kumita ng mas malaki. Tutulungan kita sa matrikula mo pero ang baon mo, kailangan mong magtrabaho para meron kang pamasahe at pambili ng makakain sa eskwelahan. Hindi ko kakayanin na ako lang mag-isa." Nalaglag ang pangako. Hindi ako makapaniwala na pag-aaralin ako ni mama ng kolehiyo. Dagdag niya na ang paggasto sa edukasyon ay tinuturing niyang investment. Investment sa aking kinabukasan na magkaroon ako ng magandang buhay at isa pa, yung ibabayad niya sa matrikula ay hiram ko sa kanya kapag may trabaho na ako tsaka ako siya babayaran. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang matrikula ay hindi biro. Kinurot ko pa ang sarili ko para masiguradong hindi ako nananaginip na totoong sinabi ito ni mama sa akin. Dahil dito, naramdaman ko ang pagpapahalaga, pag-aalaga at pagmamahal ni mama sa akin. Kahit na meron akong ibang hinanaing sa ugali niya, sa patakaran niya, mas lalo kong na-appreciate si mama noong mga sandaling iyon. Kaya nag-aral ako ng mabuti, nagsunog ng kilay hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Mayroong part-time na sumusuporta sa aking mga karagdagang bayarin habang ako ay nag-aaral. Samantalang si Jeffrey, hindi nila kaya ang pangmatrikula kaya pumasok siya sa TESDA at nagkaroon ng trabaho bilang electrician sa isang maliit na kumpanya na pang-konstruksyon. Kahit abala ako sa pag-aaral, sa part-time, patuloy pa din ang aming ugnayan at dito din kami nagsimulang mag-date. Ang unang date ko nung ako ay 20 anyos. Siyempre, hindi ko ito pinaalam sa mama ko dahil alam kong magagalit iyon habang hindi pa ako nakakatapos ng kolehiyo. Ayokong isipin ni mama na puro kalandian ang inaatupag ko at siyempre alam niyo naman siya pagdating sa pera na ayaw kong isipin na inaaksaya ko ito. Ilang taon namin itong itinago hanggang sa makatapos ako bilang isang guro at nakapasa sa pagsusulit para maging isang lisensyadong guro. Nung nakapasok ako sa pribadong paaralan, dito ko natuklasan ang ESL teacher sa ibang bansa. At dito ako nagsimulang maghanda para maging English teacher sa bansang Japan. Habang nagtuturo pa ako sa eskwelahan, nagbigay ito ng sapat na kita para mabayaran ko ng paunti-unti si mama at sa mga kailangan kong preparasyon para makapagtrabaho bilang OFW. Kasabayan nito, ang relasyon namin ni Jeffrey ay mas lumalim at naging mas seryoso. Gusto na sana ni Jeffrey aminin ang aming relasyon sa aming mga magulang pero hindi muna ako pumayag dahil nagsisimula pa lang akong magtrabaho. Sa kita ko sa pagtuturo, ang kalahati ng sweldo ko ay ibinabalik ko kay mama bilang kabayaran sa pagbabayad ng aking matrikula. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, nag-propose sa akin si Jeffrey. Hindi ako makatanggi dahil siya ang buhay ko, ang taong pinakamamahal ko. Panahon na para aminin ko ito kay mama. Batid kong sisigawan niya ako dahil hindi ko pa siya tapos bayaran. Pero malaki na ako at buhay ko naman ito. Kaya oras na para ipaalam sa kanya ang plano naming pagpapakasal. Isang gabi, habang kami ay kumakain ng hapunan, hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya o reaksyon niya. Pero nilakasan ko ang loob ko at handang tanggapin kung ano ang sasabihin niya, maganda o pangit man. Nauutal pa akong sinabi na magkasintahan kami ni Jeffrey kahit nung kolehiyo pa lang ako. At ilang taon na kaming magkarelasyon. At ngayon, nag-propose si Jeffrey. Sinabi kong may plano kaming magpakasal. Habang sinabi ko iyon,
Walang ekspresyon ang kanyang muka. Gulat o galit, walang kabakas-bakas. Nung matapos na akong magsalita, tumayo siya at nagtungo sa kanyang kwarto. Napailing at napabuntong hininga lang ako kasi mukhang hindi niya gusto si Jeffrey o hindi niya gusto na magpapakasal na ako. Hindi siya nagsalita kaya alam kong galit siya. Hanggang sa ilang sandali, lumabas siya ng kwarto at may hawak sa kanyang kamay. Umupo siyang muli at inilapag sa mesa ang isang bankbook. Anak, itong perang ito ay para sa'yo. Sinikap kong ipunin ito ng mahabang panahon para sa kasal mo balang araw. Hindi magandang magpakasal ng walang ipon. Maniwala ka sa akin dahil pinagdaanan ko yan. Malaki ka na. Ikaw na ang magdidesisyon para sa sarili mo at kung ano pang gusto mong tahakin. Nakatapos ka ng pag-aaral na isa sa mga pangarap ko na tinupad mo at may kasamang matataas na grado. Kahit sinong magulang mo, magiging proud sa'yo. Hindi ko man naranasan ang magkaroon ng magandang buhay at magandang asawa, pero iyon ang isa sa pinakapangarap ko na makamit mo. At natitiyak akong makakamit mo ito dahil si Jeffrey ay mabuti at matinong lalaki. Ito ang dahilan kung bakit ako kuripot. Ito ang dahilan kung bakit ako palaging nag-iipon, lalo na gipit tayo lagi sa pera. Yung mga material na bagay, wala naman makakaalala niyan. Wala ka ding mahihita, sayang lang ang pera. Lahat ng pagtitipid at pagkukuripot ko ay para lahat iyon sa iyo anak. Ikaw ang aking kayamanan, buhay at kasiyahan, wika ni mama sa akin. Hindi ako makapagsalita, kundi napaluha na parang agos ng tubig sa gripo at patuloy itong pumapatak sa aking muka. Labis akong nagpapasalamat sa aking ina na ngayon alam ko na ang dahilan ng pagiging matipid niya. Napakagandang regalo ni mama sa amin ni Jeffrey para sa kasal. Nagpakasal kami ni Jeffrey pero hindi sa simbahan. Hindi man ako nagsuot ng wedding gown pero nakasuot naman ako ng magandang white dress sa harap ng alkalde na nagkasal sa amin kasama ang aming malalapit na kamag-anak at mga kaibigan. Maraming taon na ang nakalipas. Sa ngayon, kami ni Jeffrey ay magkasamang naninirahan na sa Japan. Ginamit namin ang regalong pera ni Mama para sa pag-apply ko bilang isang English teacher. At yung iba ay pinangbayad sa matrikula ni Jeffrey para sa kursong Electrical Engineer. Kasabayan nito, 1 taon matapos kong umalis ng bansa, nakakuha ako ng isang maliit na bahay at lupa para kay Mama. Para hindi na siya nangungupahan. Meron din siyang maliit na sasakyan. Retirado na din si Mama at sinisigurado ko na nakakapagbakasyon siya, nakakakain sa restaurant na gusto niyang kainan. Tinitiyak ko na matupad ang hindi niya natupad na gawin noon. Hindi ko masasabing ito ay paglulustay dahil ang gastos para masuklian at mapasaya si Mama, lahat ng ito ay sulit na sulit. Pagdating kay Mama, kahit kailan, hinding-hindi ako magkukuripot, maibigay ko lang ang komportableng buhay na pangarap niya. Pangalawang video. 8 taong gulang ako nung lumipat kami ng aking ina sa bahay ng kanyang among pinagsisilbihan. Natanggap siya bilang kasambahay doon at pinayagan na manirahan kasama ako sa tahanang iyon. Bukod dito, sa libreng matutuluyan, ang mag-asawang amo ng aking ina ay nagdesisyon ding pag-aralin ako. Hindi lamang sa isang pampublikong paaralan, bagkus sa parehong paaralan ng kanilang unika iha na si Naomi. Silang buong pamilya, kahit nasagana, marangya, kahit minsan, hindi kami nakaramdam ng pagmamata, pangaapi, bagkus nag-uumapaw ng kagandahang loob at maayos na trato sa amin at sa kanilang mga iba pang empleyado. Anak, ipakita natin sa kanila na marunong tayong magpahalaga at wag na wag mong kalimutan na magpasalamat ha. Wika ng aking ina sa akin habang sinusuklay niya ang aking buhok bago kami matulog. Opo, Nay, sagot ko ng nakangiti. Kaya naman bilang sukli sa kanilang kabutihan, maging ako, kahit maliit na gawain, ako ay tumutulong sa mga gawain ni nanay at palaging nagpapasalamat.
Mula pa lang sa pagpapatira sa amin at pagbigay daan para sa aking edukasyon na sa katunayan, hindi ko alam kung paano namin ito masusuklian. Kasabayan nito, sa pagtira naming iyon, ang lungkot at pangungulila magmula nang lumisan ang aking ama sa mundong ito ay naibsan, lalo na naging malapit din kaming magkaibigan ni Naomi. Bakasyon noon sa eskwela nung lumipat kami sa kanila. Ang mga araw at linggong lumipas ang nagbigay daan sa pagsisimula ng aming pagkakaibigan hanggang sa kami ay naging matalik na kaibigan. Nagsimula ito nung isang beses habang ako ay nagpupunas ng mesa sa kanilang sala. Nakita ko siyang umupo sa sofa na may bitbit na libro. Dahil sa aking kamusmusan at isang bata, hindi ko napigilan ang aking sarili na basahin ang pamagat na kanyang binabasa, lalo na nasaksihan ko din ang kanyang pagngiti. Naisip ko, ano kaya ang nakakatawa sa binabasa niya? Sabay sumulyap ako at tingnan ang harapan ng kanyang libro. Napansin niya ito at nagsalita na ang librong iyon ay tungkol sa isang bidang batang babae na nagngangalang Matilda. Nabanggit niya iyon marahil nababasa niya sa aking mga mata ang pagka-curious ko dito. Gusto mo din bang basahin? Tanong niya habang nakangiti ng bahagya. Hindi, tiningnan ko lang. Pasensya sa istorbo. Nahihiya akong sagot at papaalis na sana ako ng sala, ngunit nagsalita siyang muli. Hindi mo naman ako naistorbo, pero kung magbago ang isip mo next time, pwede kitang pahiramin ng nobelang ito, sambit niya. Tumango lamang ako at saka umalis. Bago maghapunan ng araw na ding iyon, ipinatawag ako ni Naomi at magtungo daw ako sa kanyang silid. Akala ko may ginawa akong mali dahil hindi ko mapigilan na kabahan sapagkat hindi ko maisip o mawari kung anong nagawa kong mali upang ipatawag niya ako. Hanggang sa nagkaroon ako ng ideya na maaring nainis siya sa akin dahil tinitingnan ko ang kanyang libro. Nung nakarating ako sa kanyang kwarto, nagsalita siya ng, "Ito nga pala yung librong binabasa ko kanina. Ito pwede mong basahin." "Naku ma'am, wag na po, nakakahiya po." Sambit ko ng nahiya. "Ano ka ba? Okay lang ito, basahin mo." Sagot niya, "Wag na po ma'am." Sagot kong muli, ganito na lang. Gusto mo bang sabay natin basahin? Gusto ko siyang tanggihan, ngunit ayaw ko naman siya mapahiya at mas lalong nakakahiya iyon. Lalo na siya ay nagpupumilit. Sa isip-isip ko, kaya naman sumagot na lang ako ng, "Sige po ma'am, kayo po ang bahala." Siya nga pala, "Naomi na lang ang itawag mo sa akin, pareho naman tayong bata dagdag niya. Gaya ng kanyang mga magulang, mabait, may busilak na puso, at pantay din ang tingin sa akin ni Naomi. Sa katunayan, madalas siyang magbahagi ng kung anong meron siya. Isa sa mga halimbawa dito ay ang pagbahagi niya sa akin ng kanyang pagkain, mapamerienda, tsitserya, prutas at iba pa. Madalas niya akong tawagin at sabay kaming kakain ito. Maliban sa kanyang hilig sa pagbabasa, mahusay din siya sa asignaturang sipnayan, kaya naman tinuruan din niya ako. At nung nagsimula ako sa ikalawang baitang nung pasukang iyon, meron na akong kaalaman sa paksa hinggil sa nasabing asignatura na nakatulong upang makakuha ako ng magandang grado. Sa hilig ni Naomi na magbasa ng librong nobela na hango sa mga piksyonal, maging ako ay naimpluwensyahan na din ako sa hilig niyang ito at kalaunan, isa ito sa mga paboritong banding namin sa isa't isa. Sa dalas naming magkasama mula sa bahay at maging sa paaralan, nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Tulad ng musika, klase ng nobela, artista, o ang maging mga programa sa telebisyon at pelikula. Lahat ng ito halos pareho kami ng opinyon. Noong unang araw ng aming pasukan, meron siyang ginawa na ikinabigla ko at
hinding-hindi ko makakalimutan. Iyon ay ang nung ipinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan sa eskwelahan bilang kanyang pinsan o malayong kamag-anak. Sila ang mga kaibigan ko at ito nga pala si Lourdes, pinsan ko. Sambit niya. Biglang nanlaki ang mga mata ko at nakita niya ang aking ekspresyon. Hinawakan niya ang aking kamay at pinisil ng bahagya at tumingin sa akin at tumaas ang kanyang dalawang kilay na sumisenyas na sang-ayunan ko ang kanyang sinabi. Kaya naman sinunod ko ang kanyang nais at tumango sa kanyang mga kaibigan. Matapos ang pangyayaring iyon, nung dalawa na lamang kami, tinanong ko siya kung bakit niya iyon nagawa at sumagot siya na kaya niya iyon ginawa ay sa kadahilan ng makakatulong na maiwasan na ako ay kutsain ng ibang mag-aaral doon sapagkat ako ay anak ng isang kasambahay. Sa isang pribadong paaralan, ang isang katulad ko ay maaaring pagsimulan o maging tampulan ng tukso. Sa aksyon niyang iyon, mas lalo ko siyang hinangaan. Hindi ko mapigilang mapaluha dahil tumagos sa aking puso ang sinabi niya. Kaya magmula noon, mas daig pa sa isang kaibigan at amo ang turing ko sa kanya. Para sa akin, para na kaming magkapatid, maliban lamang sa hindi kami magkadugo. Sa perang baong bigay ni nanay sa akin, ako ay palaging nagtatabi upang ako ay makaipon ng pambili ng regalo para sa kaarawan ni Naomi. Isa itong nobela na may kamahalan sa isang estudyanteng tulad ko. Kaya naman ang kaunti kong naipon ay dinagdaga ng aking ina upang maibigay namin sa kanya ang regalong nais kong ibigay sa kanya. Ang makita siyang nakangiti noong oras na masilayan niya ang nasabing libro. Ako ay labis na napanatag dahil nagustuhan niya ang regalo namin ni nanay sa kanya. Bagamat batid kong hindi namin mapapantayan ang halaga ng mga naitulong nila sa amin, kaya naman labis naming ipinapakita ng madalas ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagkilos at pagsabi ng salamat. Sa paglipas ng panahon, maayos at maganda ang aming pamumuhay. Subalit, nung kami ay nagtapos ng elementarya, ang pamilya ni Naomi ay dumanas ng matinding pagsubok. Ang negosyo ng kanyang ama ay nalugi at sa isang iglap, ang kanilang bahay, sasakyan at ang lahat ng kanilang ari-arian ay nawala na parang bula. At dahil sa bumaliktad ang kanilang mundo, hindi na nila kakayanin pa na kumuha ng kasambahay. Nabawasan ang kanilang empleyado at kasama na si nanay doon. Masakit para sa akin ang maghiwalay kami, pero kahit hindi man namin nais na magkawalay, wala kaming magagawa at dito din naputol ang aming ugnayan. Bago kami magpaalam sa isa't isa, halos ilang oras kaming nag-iiyakan at nagpalitan kami ng panyo na may borda ng aming mga palayaw. Ibinigay ni Naomi ang kanyang panyo na may borda ng pangalan niya at ganoon din ako sa kanya. Sa 5 taon naming magkasama, labis ako nagpapasalamat sa pamilya ni Naomi at sa Panginoon dahil nabigyan kami ni nanay ng maayos na buhay at mababait na amo. Nung gabing kami ay bago maghiwalay, ibinigay din niya sa akin ang paborito niyang libro. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapaluhang muli, lalo na nung nagsimula siyang magsalita ng, "Kahit saan ako magpunta, hindi kita makakalimutan, Lourdes." Ako din, hindi din kita makakalimutan, Naomi, ang matalik kong kaibigan. Sambit ko at sabay kaming nagyakapan ng mahigpit na parehong tumatangis. Nagdesisyon si nanay na subukan ang aming kapalaran sa Maynila. Sumakay kami ng bus na may biyahe na halos 13 oras. At habang ako ay nakaupo na nakatanaw sa bintana, ang naglalaro sa isipan ko ay ang labis kong mamimiss ang matalik kong kaibigan.
Ano kaya ang magiging buhay namin sa Maynila? Paano ang bagong paaralan? Ang bagong kapaligiran? Ang bagong kaeskwela? At maraming bago na hindi ko mabilang, na hindi ko maiwasan na mag-alala. Sa Maynila, nakahanap si nanay ng mapapasukan na pwede siyang mag-stay out na kasambahay. At sa tuwing lingguhan naman, siya ay nagtatrabaho sa isang karinderya na halos hindi ko na siya makita sa buong araw kundi sa oras lamang ng pagtulog. Sa pagsasakripisyo at pagkakandakuba ni nanay para lamang makapag-aral ako, hindi ko din ito binaliwala sapagkat batid kong tanging edukasyon lamang ang magbibigay daan upang makaranas ng ginhawa sa buhay ang aking ina. Sa mga araw na lumilipas, lalo na kapag ako lamang mag-isa sa bahay na kumakain, palaging sumasagi sa isipan ko kung kamusta na kaya ang aking kaibigan. Kung ayos lang ba siya o kung nakabangon na silang muli at higit sa lahat kung nakangiting muli ang aking kaibigan. Batid ko ang labis na kalungkutan sa mga mata ni Naomi na hindi ko mailarawan gamit ang salita. Nung araw na kami ay naghiwalay. Sa kabila ng aking pangungulila sa kanya, isa din siya sa mga taong inspirasyon ko sa buhay. Na ilang beses kong pinaulit-ulit sa aking isipan ang kanyang sinabi sa akin na, "Lourdes, kailangan mo magtapos kahit anong pagsubok at tiyak kong magkikita din tayo sa hinaharap. Pareho nating abutin ang ating mga pangarap." "Oo, Naomi, sisikapin ko at sana ikaw din at alam kong malalampasan mo din ito," sagot ko sa kanya. Dahil nais kong hindi mapahiya sa aking kaibigan at tuparin ang pangakong ito, hindi lamang para sa sarili ko, pati na rin sa nanay ko. Sinisikap kong mapanatili ng mataas ang aking grado na makakatulong sa pag-apply ko ng scholarship para sa aking kolehiyo. At ang lahat ng ito ay nagbunga nang malaman ko na isa ako sa napasama na nagawara ng isang scholarship sa isang pampublikong universidad. At syempre hindi din ito magiging posible kung hindi sa mga sakripisyo ni nanay. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha nung malaman naming pareho na ako ay makakapagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. "Nay, konting tiis na lang po. Maraming salamat po sa inyo," sambit ko. "Oo nga anak," sagot niya sa akin ng nakangiti. Nung dumating ang araw ng linggong iyon, nagtungo kami ni nanay sa simbahan sa Quiapo para magpasalamat. Ang napili kong kurso ay accounting. Naisip ko kasi na marami ang tsansa na makahanap ako ng trabaho sa larangang ito. Nakakuha din ako ng isang part-time na isang kahera sa isang katamtamang laki ng pamilihan malapit sa palengke na aming tinitirhan. Na nakatulong ito upang hindi na ako humingi ng pambaon sa aking ina. Hindi ko na namalaya na mabilis na lumipas ang panahon at dumating ang araw ng pagtatapos ko sa kolehiyo. Ang pagmarcha ko sa entablado, ang pagsuot ng itim na toga ay labis na nagbigay ng ngiti sa aking labi at higit sa lahat sa aking ina. Narinig ko siyang napahiyaw nung tinawag ang pangalan ko sa entablado. Hindi ko mapigilang maging proud dahil sa kabila ng hirap at estado namin sa buhay na hindi naging hadlang ang kahirapan para makatapos ng pag-aaral. Ang tanging sandata lamang ay determinasyon, pagsisipag, pagtsatsaga at pagpupursigi na makamtan ang lahat ng ito. Nung oras na makapasa ako sa pagsusulit at naging lisensyadong accountant, nakapasok ako sa malaki at magandang kumpanya. Hindi mawala ang ngiti sa aking muka noong oras na matanggap ako sa kumpanyang iyon. Sa isip ko, heto na, matutupad ko na ang buhay na gusto ko para kay nanay. Sa unang taon ko sa kumpanyang iyon, nakalipat kami sa mas magandang tirahan. Nakayanan ko na lumipat kami sa isang one-bedroom condo na malapit sa pinapasukan ko.
Bukod sa madali akong makakauwi kapag may emergency si nanay, hindi rin ako matatagalan sa biyahe at malilate sa pagpasok. Hindi lang iyan, pinatigil ko na din na magtrabaho si nanay para kahit na malakas pa siya, magagawa na niya ang mga nais niyang gawin, gaya ng pamamasyal, mag-stroll sa mall na hindi na window shopping ang kanyang gagawin, na kahit papaano, naibibili ko na din siya ng kanyang nais na gamit na hindi niya mabili noon. At makalipas ang halos 5 taon, nakaipon at nakabili ako ng isang unit ng townhouse para sa amin ni nanay. Meron doon na maliit na bakura na maaari siyang magtanim-tanim kahit mga herbs o madaling gulay na palaguin. Salamat anak ha. Wika niya sa akin nung unang gabi na lumipat kami sa tahanang iyon. Nay, kulang pa nga po ito eh. Maikli kong sagot. Anak, sobra-sobra na ito. Kontento na ako sa buhay natin, sa buhay na narating mo, sa buhay na isinukli mo sa akin. Naluluha niyang sambit. At isa pa anak, tumatakbo ang oras at ako ay tumatanda na. Napapanahon na para sarili mo naman ang asikasuhin mo. At ang nais ko para sa iyo anak, ay ang masaksihan ko na may makakasama ka habang buhay. Tsaka gusto ko na din mahawakan sana ang apo ko, dagdag niya. Inabot man ng mga taon, nakilala ko din sa wakas ang unang nobyo ko hanggang sa siya na din ang napangasawa ko. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng reto ng isa kong kaibigan sa trabaho. Nagkita kami noon sa isang sinihan na kung saan kasama ko din ang kaibigan ko sa trabaho, lalo na hindi ko kilala ang nasabing lalaking iyon. Tila ba love at first sight para sa akin nung unang beses ko siyang nakita. Ipinakilala niya sa akin si Brian. Isang architect na kaklase ng kaibigan ko sa kolehiyo noon sa ilang mga asignatura. At matapos naming manood, nagpalitan kami ni Brian ng numero at nagsimulang maging textmate. Inimbitahan niya ako sa isang date at syempre, hindi ko ito tinanggihan dahil nagkaroon na ako agad ng crush sa kanya. Hindi ko mapigilang kiligi nung makatanggap ako ng text mula sa kanya. Ipinalangin ko din na sana maganda ang resulta sa unang date naming iyon. At tila ba pinakinggan ng Panginoon dahil nagtapos ang araw ng date namin. Alam ko na masusundan pa ito ng maraming beses. Dahil bukod sa kwela at napapatawan niya ako, nadiskubre din naming dalawa na pareho kami ng mga hilig sa mga bagay-bagay. Gaya ng musika, pelikula, pagkain, ang kanyang pagpapahalaga sa mga magulang at higit sa lahat, natuklasan ko na magkababayan kami na pareho kami ng lugar ng probinsyang kung saan kami ay nagkaisip at ipinanganak. Kahit na noon siya ay naliligaw, ipinakilala ko na din siya kaagad kay nanay at maging siya nagustuhan si Brian para sa akin. Ang aming relasyon ay may pahintulot at basbas ni nanay, kaya naman sa tingin ko, isa na din ito sa dahilan kung bakit mas lalo pang umusbong ang aming pagmamahalan bilang magkasintahan. At kalaunan, nung inaya niya akong magpakasal, parehong mga magulang namin ang walang tutol at madali naming naiplano at naisakatuparan ang aming kasal. Matapos naming ikinasal, pansamantala muna kaming tumira sa bahay na naipundar ko noong dalaga pa ako bago kami tuluyang lumipat sa lugar na malapit sa bayan ng aming probinsya. Kinailangan naming lumipat sa kadahilanan ang kanyang ina ay may sakit at nais nito na ang kanilang mga anak ay malapit sa kanya at araw-araw niyang makasama hanggang sa pinapayagan pa siya ng panahon. Ang mister ko din at ang kanyang kapatid ang namamahala sa negosyo ng kanyang ama na isang construction company na ang kanilang propesyon ay bagay na bagay dito, isang inhenyero at arkitekto. Bumagay din ang propesyon ko sa kanilang kumpanya na ang tungkulin ay ang pamamahala hingil sa lahat ng kanilang financial transaction ng kumpanya, mga talang resibo, kita, pasahod, pati ang mga tala sa pagbabayad ng tamang buwis.
Halos kalahating dekada na kaming nagsasama bilang mag-asawa, dito pa lang kami nagdesisyon na bumuo ng pamilya. At ang aking edad ay lampas na ng 30. Hindi naging madali para sa akin o sa aking katawan ang magbuntis. Sa aming unang pagsubok, ako ay nakunan at gayon din sa pangalawa. Kaya naman dito na kami nagdesisyon na humingi ng payo o tulong sa doktor. At dahil meron sa aking problema, kinakailangan kong sumailalim sa fertility treatment. Ang bawat turok sa aking tiyan para maging matagumpay lamang ang aking pagbubuntis ay labis mang sakit, pero lahat ng ito ay sulit nung oras na malaman kong ako ay nagdadalang tao. Kinakailangan ko din na hindi mapagod at palaging maganda ang kondisyon ng katawan. Kaya naman dito nagdesisyon ang aking mister na kumuha ng makakatulong ko sa bahay. Kahit na tinutulan ko ito dahil kaya ko naman ang mga gawain at nariyan naman si nanay upang tulungan ako, pero ang sabi ng mister ko, huwag ko na siyang kontrahin dahil nais o sabik siyang maging ama. Kaya para sa aming magiging anak, susundin ko na lamang ang kanyang nais. Magdadalawang buwang buntis ako noon nung sinabi sa akin ni Brian na nakahanap siya ng kasambahay. Araw iyon ng Martes ng hapon, dumating ang aking mister kasama ang bago naming kasambahay. Subalit, nung oras na makita ko ang babaeng iyon mula sa pagbaba ng sasakyan, hindi ko na napigilang maluha at nagulat. Ang babaeng napiling kasambahay ni Brian ay walang iba kundi si Naomi. Mahaba ang buhok, payat ang mukha at ang katawan, at halatang halata mo sa kanya na hindi bumalik ang swerte sa kanilang pamilya. Agad ko siyang niyakap pero tila ba siya ay nagulat at hindi alam ang nangyayari, na tila ako ay kanyang nakalimutan. Naomi, ako ito si Lourdes. Wika ko habang yakap ko siya. At matapos kong sabihin iyon, dito ko palang naramdaman na niyakap niya din ako pabalik. At naramdamang basa ang damit sa aking balikat dahil siya ay umiiyak na rin. Lourdes, pero paano? Hindi ako makapaniwala. Sambit niya ng humihikbi na nung mga sandaling iyon, pati si nanay ay napayakap sa aming dalawa. Kita ko ang pagtataka sa mukha ng mister ko marahil maging siya. Hindi niya inaakala na si Naomi na parehong babae sa mga kwento ko sa kanya noon ay iisa na kasambahay na nakuha niya. Natuklasan niya ang tungkol kay Naomi mula sa rekomendasyon ng isa niyang katrabaho sa kumpanya nung mabanggit niya na kinailangan niya ng isang kasambahay. Pero ang pangalang ginamit ni Naomi ay ang kanyang palayaw. Kaya marahil hindi niya ito napagtanto. Sa tagal ng panahon, hindi ko inaakala na sa ganitong sitwasyon ko makikita ang aking kaibigan at hindi ko rin inaakala na hindi na din bumalik sa dati ang kanilang buhay. Ayon sa kwento ni Naomi, nung naghiwalay kami, magmula noong nalugi ang negosyo ng kanyang ama at nawala ang ari-arian, hindi pa doon nagtatapos ang kanilang suliranin sapagkat hindi lamang nalugi, marami din palang pinagkakautangan ang kanyang ama. Magmula noong umalis sila sa malaking bahay, ang tanging ginagawa ng kanyang buong pamilya ay magtago ng magtago at palipat-lipat ng tahanan. Sinubukan naman daw ng kanyang ama na magtrabahong muli at namasukan pa ito sa konstruksyon o iba pang mano-manong trabaho, subalit mas lalo lamang itong nagpalala sa depresyon ng kanyang ama. Ang makita silang asin na lamang ang ulam hanggang sa humantong na wala na silang makain. Sinubukan din nilang lumapit sa mga kamag-anak ngunit maging ito, tinalikuran sila. Ang kanyang ama, imbes na itoon ang sarili upang subukang tumayo, pero mas pinili pa nitong wakasan ang kanyang buhay. Isang araw pagdating daw ni Naomi sa kanilang inuupahan mula sa paaralan sa sekundarya, nakita niya ang kanyang ama na nakalambitin sa may kusina at wala ng buhay. Nung nawala ang kanyang ama, naiwan din sa kanila ang mga bayaring utang nito.
Kaya naman silang dalawa ng kanyang ina ay napilitang saluhin ito. Hindi na siya nagdalawang isip na magpatuloy pa sa pag-aaral at kahit wala pa sa wasto ang kanyang edad, siya ay nagsimula ng maghanap buhay. Na masukan bilang tagahugas ng mga plato sa mga kainan, janitress, mananahi sa pabrika at iba pa na lahat ng trabaho na kaya niyang pasukan, matulungan lamang niya ang kanyang ina sa mga bayarin. Mas lalo siyang napahagulgol nung ikinuwento niya sa amin ang parte na nung nagkasakit ang kanyang ina, na ilang beses siyang lumuhod at nagmakaawa sa mga empleyado ng ospital, mga doktor, para lamang tanggapin ang kanyang inang may sakit. Ngunit dahil walang pambayad, maraming ospital na tinanggihan sila. Ang mala sa kanilang buhay ay tila ba hindi pa nagtatapos. Lalo na nung naging mahina ang katawan ng kanyang ina dahil sa sakit na hindi niya mabigyan man lang ng gamot o maipagamot ito hanggang sa tuluyan na din siyang lumisan. Nung nawala si mama, nais ko na din siyang sundan pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ang imahe ni Papa noong araw na iyon ay bumabalik sa aking isipan na tila ba sinasabi sa akin na huwag ko itong tularan. Kaya naman naisipan kong magpatuloy hanggang sa malagutan na lang ako ng hininga dahil ang mahalaga ay sinubukan ko pa din at hindi sumuko sapagkat kung sumuko din ako, hindi ko masasaksihan ang araw na ito na magkikita tayong muli, Lourdes. Sambit niya habang pinupunasan ang kanyang luha. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka na nag-iisa at patawarin mo ako dahil hindi kita kaagad hinanap dahil akala ko, wika ko pero hindi ko na kayang ituloy at niyakap siyang muli. Simula nung araw na iyon, natagpuan kong muli ang matalik kong kaibigan. Nagpapasalamat ako dahil pinagtagpo kaming muli at mabibigyan na ako ng pagkakataon na masuklian ang kanilang ginawa nila sa amin noon. Si Naomi ay nagbalik eskwela. Madali siyang nakapasa sa pagsusulit na accreditation and equivalent test sa mga mag-aaral na walang diploma ng sekundarya para sa mga nais magpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa aming pagkikitang muling iyon, mawawakasan na ang kanyang paghihirap, na ang maipagpatuloy niya ang kanyang edukasyon at magkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa isang magandang kumpanya ay nagbigay gana at pag-asa kay Naomi. Ang kanyang pagdating ay tila ba isang basbas mula sa itaas dahil naging matagumpay din ang aking pagbubuntis at nagsilang ng malusog na baby girl. Tila ba wala na akong hihilingin pa dahil kumpleto na ang aking pamilya, kasama ang aking asawa, anak, ina at ang aking kapatid na babae na si Naomi. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!